Tingin ni Supreme Court Associate Justice Arturo Brion, malabong hindi alam ni Budget Secretary Butch Abad na labag sa konstitusyon ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program. Pero depensa ng Malacanang, ginawa in good faith o walang bahid ng panlilinlang ang DAP. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa pagsasapubliko ng Korte Suprema ng kanilang desisyon kaugnay sa unconstitutionality ng Disbursement Acceleration Program o DAP, lalong lumilinaw kung sino ang dapat mapanagot sa paglikha at paggamit ng kontrobersyal na pondong ito. Mas mabilis na paggastos ng pamahalaan para makabawi ang nooy matamlay na ekonomiya ng bansa. Yan daw ang layunin ng DAP o Disbursement Acceleration Program na sinimula ng Administrasyong Aquino noong 2011. Ang tinuturong may ideya nito si Budget Secretary Butch Abad. Lahat ng mga ahensya, sinasabihan sila ng Pangulo na kung ano yung nakalaan sa inyong mga programa, gamitin nyo na ng maayos at ng mabilis. Yung mga patuloy na mabagal, ililipat namin yung pondong yun doon sa mga pondo, sa mga programa na mas mabilis ang galaw. Pero nang ideklarang unconstitutional ang kontrobersyal na programa, naniniwala ang ilang maestrado ng Korte Suprema na may pananagutan si Abad. Sa hiwalay na opinyon ni Associate Justice Arturo Brion, sinabi niyang may mga indikasyong isinagawa ni Abad ang DAP kahit alam niyang may ilang bahagi nito na labag sa konstitusyon. Mahirap daw isipin na hindi niya alam na iligal ang ilang bahagi nito, lalo't abogado raw si Abad na may 12 taong karanasan bilang kongresista na namuno pa ng House Committee on Appropriations na sumusuri sa national budget. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, lulusot lamang ang mga nasa likod ng DAP kung mapapatunayan ng nararapat na korte na ginawa nila ito in good faith o walang bahid ng panlilinlang. Pero sa hiwalay na opinyon ni Brion, lumabas daw sa pagtatanong ni Justice Antonio Carpio na hindi in good faith ang mga aksyon ni Abad kaugnay ng DAP. Kahit daw sa pagtatanong naman ni Associate Justice Lucas Bersamin, tila alam daw ni Abad ang mga probisyon sa saligang batas na nilalabag ng DAP. Sa pagdedeklara unconstitutional ng Korte Suprema sa Disbursement Acceleration Program o DAP, umaasa mga kritiko nito na may mapananagot sa itinuturing nilang monumental mess na ito. Ayon sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, malinaw daw na dapat papanagutin si Abad at kahit inaprubahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang DAP, hindi raw siya pwedeng kasuhan dahil sa kaniyang immunity habang nakaupo sa pwesto. I think who's vulnerable here is Butch Abad. He doesn't have immunity, and two, he was really calling the shots on this. If he can be made administratively accountable. Pero para sa dating Budget Secretary na si Professor Ben Jokno, mas mainam daw kung magbitiw na lang sa pwesto si Abad. It cost the government a lot of embarrassment. No? He put the president in a bad light. He should take the bullet for the president. Pero depensa ng palasyo, hindi lang daw si Abad ang may ideya ng DAP, kundi ang iba pang miyembro ng gabinete. Nirerespeto man ang desisyon ng Korte, gate din nila, ipinatupad in good faith ang DAP. We will review the decision further to gain a more comprehensive understanding of its ramifications and study the appropriate legal options. Nakausap na rin daw ng Pangulo si Abad pero hindi alam ni Secretary Coloma kung ano ang kanilang pinag-usapan. Yung patungkol naman sa paghirang o pagpapanatili ng miyembro ng gabinete, yan ay responsibilidad ng Pangulo bilang punong ehekutibo. Jessica, sabi pa ng constitutionalist na si Father Bernas, kung may nais papanagutin ang taong bayan, ang susunod na hakbang na dapat gawin ay kasuhan sa mas mababang korte ang mga nasa likod ng DAP. At dahil likha nga raw ito ng DBM, natural lang na si Secretary Butch Abad ang maaaring kasuhan. Pwede rin naman daw iapela ng Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema sa legalidad ng DAP, pero mukhang malabo na rin daw ito, sabi ni Bernas, dahil unanimous ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Jessica? But despite all of this talk, Mariz, no, about accountability and responsibility, since lumabas yung Supreme Court decision on DAP, idinidepensa ng Malacanang si Secretary Abad and this DAP, no? I think you've answered it, no? Did the Supreme Court go as far as saying how the people who are responsible should be made accountable? Well, Jessica, basically, dun sa desisyon ng Korte Suprema, di ba parang nung una sinasabi natin, parang medyo, parang may kulang, may mga tanong tayo eh. Pero ang sinasabi sa atin
Father Bernas, hindi na dapat ipinagtataka ng tao kung bakit ganun yung naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi yung kine-question lang naman daw ng mga petitioners ay yung legalidad mismo ng programa at hindi kung ano yung at kung sino yung mga dapat mapanagot dun sa programang ito. So, kaya naman sinasabi na nasa proper tribunal na para desisyonan kung sino yung dapat managot at kung paano sila papanagutin, Jessica. Nandun din ba sa desisyon kung dapat singilin o kunin ulit yung na-disburse na pondo? Kasi mukhang imposible nang gawin yun, Maris. Kung tama yung mga estimates, I think 140 billion, basta hundreds of billions of pesos yung na-disburse under this program. At may mga legal opinion na nagsasabi, dapat kunin, di ba, i-collect o yung mga nabigyan, ibalik nila. Pero, again, all this is talk. Posible bang gawin ito? Jessica, ang ginagamit nilang doktrina yung operative fact doctrine, no? Pero ang sinasabi dito, kapag halimbawa, yung mga pera na iyon o yung pondo na iyon ay ginamit na sa mga proyekto na talaga namang ikinabuti ng ekonomiya, ikinabuti ng mga recipients nito at hindi naman talaga yun ibinulsa, hindi na yun kailangan bawiin pa. Naka-state ba yun sa decision? Suriin dito. Naka-state ba yun nasa sa decision? yung sinasabi nila yung doctrine, yes, yung operative fact doctrine, Jessica. Yung mga hindi naman napunta sa proyekto na ibigay lang, etc. Yung mga personal recipients, dito legislators. Oo. Sorry. Dito pumapasok yung sinasabi ni ng Korte Suprema ng mga savings na kailangan talagang mapatunayan kung savings na talagang na-save ba ito ng gobyerno at hindi nagamit sa proyektong ito at ni-realign sa ibang mga proyekto. Yun yung mga dapat papanagutin sa mga nag-propose at gumamit ng pondong ito. Kasi ang sinasabi, Jessica, parang in good faith nga at may mga savings silang halimbawa, gagawa sila ng mga buildings at kunwari, let's say it's worth 50 million. Kunwari, yung 50 million na yon for 10 buildings, pero in 1 year, hindi nila natapos yung mga proyektong yon na 50 buildings. Kumbaga, parang hindi kaagad pwedeng sabihin na savings na kaagad yon kasi hindi pa naman daw natatapos yung mismong proyekto. And dun sa mga binanggit o ipinaliwanag ata, dun sa pagka-question ng mga mahistrado, kaya Secretary Abad, in the middle of the year, meron na kagad siyang binabanggit na savings. Samantalang, ang mga savings daw ay dapat masabihin mo lamang at the end of the year. So dito, parang kailangan pagpapaliwanagin kung talaga nga bang in good faith ginamit o ni-realign yung pondo na hindi nalalaman ng Kongreso. Okay, Jessica. but considering, Maris, na this was an initiative of the executive branch. Sinabi ba ng desisyon ng Supreme Court how the executive branch should punish itself? Meron bang ganong mention dun sa Supreme Court decision? Jessica, walang nakasaad dun sa desisyon ng Korte Suprema kung paano dapat parusahan o kumbaga papanagutin ng executive branch yung paggamit nga ng controversial na pondong ito. In the first place, nakasaad in essence dun sa desisyon ng Korte Suprema na it is up for the proper tribunal to determine if this was done in good faith nga. So, kumbaga, ang dinedesisyonan lang ng Korte Suprema dito o ng kataas-taasang hukuman ay yung legalidad ng programa. Pero, kumbaga, kung sino yung dapat managot at kung paano ito panagutan, ay dapat sa proper tribunal na maaaring RTC or Sandigan Bayan, depende kung saan magkakaso yung mga kritiko naman ng programang ito, Jessica. Interesting na binanggit talaga yon ng Supreme Court dun sa decision, Maris. In any case, let's leave it at that. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.